Good morning po. Welcome po ulit sa Kaberde. So for this morning po tayo ay tatanim ng mint. So ayan na yung ating mga mint. Maganda siya. Meron siyang parang mga balabalahibo na tayo. So itong mint na to ay tatanim po namin sa coco peat. Magbo-bottom watering ng konti. Pero hindi katulad nung ito tayo dito ko kumuha sa malalaki. Dito namin siya tatanim. Yan. Bigyan natin ng coco peat. Sige, dyan mo lagay sa baba tayo. Good morning po. Dalawang butas. Medyo idikit mo siguro dun sa gilid patay. Para pag itinabi mo yung isa, dito, tulak mo siya dito sa gilid. Yun. Gagawin natin 2 puno sa isang cup. Para po pwede siya, pag binili siya, ano lang siya, pipitas-pitasin lang yung dahon. So, ito po ay mint. Ayan. So, 2 sa isang. Yun. So, yan. Bubutasin na. Parang malabo yung camera. Ayan. Piliin mo tayo yung mga yung matatangkad. Ayan. So, tingnan natin kung hanggang ilan dangkal sila lalaki at saka kung gaano siya kalago. Ano amoy? Minty. Minty. Amoy mint. Ayan po. Pag hindi mo kasi sila nilipat ngayon, magdidikit-dikit na sila sa seed tray. May inam yung ganyan na meron na silang space. Space between us. Yan. Masarap to sa tsaa. Oo, sa tsaa. Isa... Hindi tayo makapalong. Mahirap mahirap tumalong ko. Pag nilagay mo kasi siya dito, nakaslant. Yan na lang sa ibabaw ng lamesa. Kasama ng mga kape. Ayan. Ipat natin. Kailangan talaga natin ng patungan. Patungan ng cellphone. Sayang ang cellphone. Lagyan mo ng papel. Kaya lang hindi makikita yung tinatanim. O tatanganan ko na lang muna. Pansamantagal. Hello Celeste. Good morning. Paano pa makikita yung isang viewer? So, ayan. First time namin patubo ng maraming mint.
Siguro ito ano na lang. Huwag mo na isisiksik mo pa ba? O 3 na lang siya sa isang kwan. Sa isang hilera. Ayan. Ang dahon niya ay parang mayroong mga balabalahipo. Parang madali rin siyang mabali, ano eh. Pagkakuan. Maraming matatangkad eh. Eh, since dikit-dikit na sila, ang nangyayari dun sa iba, hindi na siya makakalaki. Kaya kailangan na siyang ilipat. Yun. Ganun lang po, paulit-ulit lang. So, susungkitin niya dun sa may tatay sa may seed tray. Ilalagay dun sa pot na binutasan na coco peat. Yan. Bubutasan mo na siya kaagad para pagka yung nakuha mo na seedling doon sa seed tray, isushoot mo na lang. Ayun. So yun, may mga ugat na yan. Kaya buhay na yan. Goods na yan. Kaya pwede na siya. Ngayon, kung ang gusto mo, i-grow mo siya. Pwede ka nang... Lilipat mo lang sa mas malaki. Oo. Medyo patagalin mo pa ng 1 linggo. Siguro mga 1 dangkal na to. Pwede mo na siyang i-repat ng mas malaki kung gusto mo sa mas malaki. Yan. Pili-pili na matangkad. Pero kailangan din, maiko na sila lahat eh. No? Nailipat na lahat. Kasi ayan o, nagpapatong-patong na yung mga dahon. So pag nagpatong-patong na yung mga dahon, mag-aagawan na sila sa araw, mag-aagawan na sila sa nutrients. Kaya yung iba hindi na makakalaki ng pantay-pantay. Pakita nga nung may ugat. Ayun, so may ugat na siya. Ayun. Ay, hello po, Ate Josie. Hindi ko makita yung iba. Good morning po. Masarap po ito sa tsaa. Ganito yung ginagamit namin sa Saudi. Namimiss mo ba yung Saudi? Naman. Saudi. Saudi ka dyan. Ako sa Saudi, nagtatanim ako sa disyerto. Ano yan? Anong tawag dito? Kukuha ka lang dahon tapos lalagay mo na lang? Ayun, nasa Fresh o dried na lang siya? fresh. Fresh mint din. Ayun. Okay, tatabi natin. Para 2 puno sa isang Ay, Ate Ada. Good morning. So, mint naman po tayo ngayon. Natapos kami sa lettuce kahapon. Mamaya papakita namin yung tinanim namin lettuce na hindi nayari ng Sabado. Tinuloy namin kahapon. Nakaano yata kami. Less than 900 cups kahapon. So ngayon, tuloy tayo ngayon. Tuloy tayo sa mint. Ayan siya. Ayun, bubutasan mo yung para ready na. Ayan, sa bandang gitna tayo, yung mga matatangkal. Ayun. Ala eh. Pagka hindi mo itanim, ililipat lalaki. Lalaki, tapos yung iba hindi na lalaki, kaya kailangan kailangan mai-repat na siya. Kukuha ka na ng kokopit. O yung konti nila yung kokopit natin. So, sundan natin yung kukuha ng kokopit. Ngayon, nag-harvest po kami ng mga ilan lettuce ngayon.
Ayun, ito kakaiba yung ano niya. Kakaiba yung kanyang dahon. Parang batabi ata ito. Tapos ito yung Evelyn. Lolo Bionda. Hello, Tita Hias. Oy, nagkape na kami, Tita Hias. Inunan namin yung kape. Ayun, si tatay. Kagabi po, kumain kami ng sisig. Sinubukan namin ibalot dun sa Lolo Bionda. Masarap pala. So, ito po yung aming pakulo. Ayun, yung pinagbalutan ng sisig o pamaringas. Ayan, yung pong kokopit na yan ay pinakuluan kahapon. So, kukuha tayo ng kokopit. Lagay natin dito sa ating mahiwagang karmatilya. Kasi kailangan yung kokopit pinakukuluan para wala yung mga maliliit na mga hayop, kung ano mang bacteria o fungus na meron siya para maiwasan natin yung ano ba yun? Infection ba yun? O i-sterilize natin yung ating subukan nyo po yung sisig. Yung sisig sa crossing, sarap. At saka yung tsaka yung lettuce. Panalo. Sisig ni Kuya Waldo. Shout out. Shout out sa Ano ang pangalan ng sisigan ni Kuya Waldo? Chicken Ninay. Hindi ba? So, ganyan lang po. Routine lang. Papakulo ka ng kokopit. Pag kumulo na siya, kuhanin mo siya doon. Tapos dudurugin po. Kasi ito, may mga buo-buo na ganyan. Pag buo-buo, mas mainam yan, durug-durug. Pagka kasi yan ay hindi durug-durug at hindi siya yung buhaghag, mas madali bang dumami yung ugat kapag kabuhaghag. Kaya makikita mo yung mga kuko namin, mga kulay brown-brown. Minsan inaabot kahit na may pasok na. Madumi pa rin kuko. Pagka may kausap ka, mag-a-apologize ka lang. Pasensya na po, nagtanim po kami kahapon eh. Marumi po yung kuko ko. Hindi makuha ng brush. Sumiksik na. Tama na siguro tayo. Ubusin mo ba? Sige, pwede. Mamaya na lang siguro. Ayan. Ako, hirap mag-video. Oo. Hindi, mauna ka na. So, ito po ang ating routine every weekend. Nagkataon na ngayon? Holiday. Extended ang weekend. So, ang gagamitin natin ay ano ba tawag dyan? Plastic pot. Durug-durugin muna natin siya. Para siguradong buhaghag. At saka yung mga buhok-buhok, yung mga parang mahahabang mga ganyan. Tinatanggal din namin kasi bumubuhol din yun sa ugat. Pero minsan pag apurahan, kasama-sama na sila lahat. Lalo na pag maraming batch. Kaya lang ito medyo mahal na rin to. 6 pesos na to eh. Nilalagyan na ganyan. May alam kayo. Oo, na bilihan na mas mura. Pabulong na lang. Ay, Kuya Elvis, good morning po. Tatanim po tayo ng Tatanim po kami ng ng mint. Ayan. Kuya Elvis, panlagay siya sa Middle East. Madang Middle East, di ba si Kuya Elvis? Ay, ganun ba? Pareho pala kayong magkakosa pala kayo sa disyerto. Galing sila ni Ate Merly sa Qatar. Ay, ganun ba? And the history? And the rest is history, ka nga. Yan. Sila ay nasa royal family. Ay, ganun ba? Sa mga hari at reyna. Sa prinsesa ata siya. Oo. Ay, meron pa po tayong
Trivia Marites. Ay, hello po, Ma'am Leslie Ann. Ayun. So kapag ano na tayo, nakapaglagay na tayo ng kokopit, punuin na kaya natin tayo. Ay, open na po kami sa ano, kay Connect. Andun po si Kikoy. Si Resi, ano yan? Open na kami. Papaparin siguro magpasok na yun. Ayun, ano tayo dito? Wala rin pasok ang mga estudyante. Simultaneous opening kami. Bukas kami sa Gulayan, sa Caberde. Tapos bukas din kami dun sa sa shop. Ano po yung aming mga anak. Sila naman ang nagbabantay. Kasama ng aming mga kasama at saka si Mami. Ayan, so punuin natin. Ilang kaya magiging lulan nito? 3. Ayan. Maganda itong mint eh. Ayan, no, meron siyang parang buhok-buhok na God bless din po, Kuya Elvis. Good morning daw sa atin dalawa. Good morning po. Mami Linda. Ma'am, good morning. Halika magtanim tayo. Na na kami, BSU YouTube. Major in gardening. Ayan, dudurug-durugin po natin siya. Hoy ate, hello. Hello Pipa. Good morning dito. Oh, miss ka na rin namin. Uwi ka na uli din eh. Swimming tayo dun. Sa Togatog. Siguro pa. 2 pa. Mas malalaki ito kaysa dun sa dun sa usual na ginagamit namin na pot sa styro cup. Kaya hindi siya mapupuno ng ganun kapuno. Kasi itong tuna box, ang lula nito dun sa usual na styro cup ay 50. Ito, ilan lula niya tayo? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 lang. Huwag natin sisiksikin at na maganda yung kwan. So, ito kung 24 ito at 128 ito ay 24.48. Mahigit na pala, 2 tuna box ang kailangan natin. Ngayon, binubutasan po ni tatay para pag kinuha niya yung mint. Oo, laki na ng mint. O, tignan mo yung ugat to. Oo. Kaya good as buhay na yan. Oo, buhay na to. Gorgeous. Gorgeous agad. Nasa ugat daw ang nasa ugat ang makikita mo kung talagang siya healthy. Kasi kapag maraming ugat, yung punla, ibig sabihin ay healthy yung halaman. Tsura pa lang naman talaga, healthy na. In fairness naman, kay Kuya Kiko. Nung ako nagpatubo ng mint sa isang pack, ang tumubo, 3 lang nung siya. Meron pa akong dinispose na iba. Nagagalit nga sa akin, bakit ko daw dinispose. Kasi nga, nung naka-isang seed tray na ako, nilubayan ko na. Dapat pala hindi. At sayang nga yung sayang yung seedling. During that time, nung kami ay naglipat ng seedling dun sa seed tray, coming from the seed bed. Pa siya, maliliit pa Maliliit. Hindi mo marirecognize na mint kasi para lang siyang
Parang botete ang itsura. Ganun kalalaki. Pero ang bilis niya. Ano lang to, 1 linggo lang to kasi last week tayo naglipat sa Sidre. Tapos ito na siya ngayon, no? Hello, ka! Bakit 2 each pot? Kasi nga para masyahan yung bibili. At saka ano naman siya? Anong tawag dito? Kumbaga nakaano naman siya sa gilid-gilid. Kaya pag lumaki man siya, hindi naman masyadong... Paano ba nilalaki pala nito? Malaking parang basil? Ganun kalaki? Anyway, mas malaki naman Kaya tong... may re-repat lang din. Edi pagka halimbawa, bumili kayo halimbawa ng isang pot, ire-repat nyo na siya. Bahala na kayo sa buhay niyo. Yun naman, pag gagamitin nyo siya, kikitil-kitil ka na lang ng ng dahon. Para laging mura ang dahon. Huwag nyo na mauubusin ang Mas dahon. malabong, oo nga. Mas malabong to sa basil. O di masaya. Ito ay magandang pang regalo. So ito ay nakakailan linggo na tayo dito, tay. 3rd week na ba niya ito? Ito ay 3 weeks. Yung laki na to. So 3 weeks. So bumilang tayo. So 3 weeks. 3 weeks na nilipat. Para tingnan natin yung panahon ng ng mga yung for harvest ng mid ng December. Saan ba ginagamit ang meat? Bukod sa tsaa. Para sa drinks. Oo. Kaya yung barista na kaibigan nila Kikoy na dun sa isang coffee shop, sabi niya, ginagamit nga daw yung mint. Sa Lang, puputol-putol ka lang sa para lalago pa siya. Parang pron-pron. Ipupron mo siya. Nabenta mo isang lang yung dahon. Para yung puno sa iba. Kilohin lang yung Yung per gram. Unless talagang gusto nilang ang bibili nila yung nakapat talaga. Gin tonic. Nako kapag ka tinesting to sa drinks alam na. Ginagawa sa Kape mo ba to? Sorry naman. Hindi na nakapagkape si tatay. Ako na lang ang nagkakape. Hello, Ma'am Jane. Good morning. Tanim-tanim po since holiday. Ma'am Christine. Hello. Good morning po. Testingin natin yung mint ngayon. Magkano raw yung ganito? Sabi ni Ma'am Christine. Ma'am? 75 ma'am isang pot. 2 plant na po yun. Opo. Buhay na po siya. Buhay na po siya. Pero mas maganda siguro. Mas malaking patang pa ililipat. Oo. Pero kailangan mag-harden muna yung Ikuan muna ng mga anong tawag dito? Mga 1 week. 1 week muna, 1 to 2 weeks. Siguro pag nag-isang dangkal na siya, tsaka siya ililipat sa malaking pot. Para hindi mauga yung yung ugat. Nakakita ng mabait yun. Pagkain na siya. Mukhang nahuli niya. Sana nga. Ay, hindi.
Dito sa Caberde, meron kaming pusa, may aso, may daga, may kambing. Kambing na pes. Kambing nung nagsusugod dun sa labas. Basta sabi namin, huwag lang niyang kakainin yung mga tanim na... kinain na nga. Yung ano na nga yun? Yung talisa, yung variegated African Kaya talisay. pag nakapasok ko yung kambing dito, Oo, kakainin mo rin. makaganti ko. Kagatin mo din siya. Pwede na daw bang bili? Pwede na po. Sa Connect na lang po. Bangitin nyo na lang po kung kailan nyo pipick upin para doon namin siya dadalhin. Kasi dito namin muna siya ilalagay sa ano. Dito kaya sa greenhouse na maliit po tatay. No? Maglalining pa pala ako ng styro. Ngayon sa meron na po tayong 24. Ito kasing seed tray na to, ang laman nito 128. 100% ba to? Ito, pakita natin yung aming hardening area. So, yung hardening area po namin, dito namin nilalagay yung aming mga katatanim ng mga lettuce sa ano. O yun, meron kaming kangkong. Ay, naputol naman si kangkong. I-harvest ko na nga. Ayan o, yun o. Kunin mo nga tatay, itabi mo lang. At i-harvest ko mamaya at ikon nga natin. Doon mo lagay. Ano ito? Ay, sinapot. Tapos ito, ate, andyan ka pa ba? Ito na yung coriander na pinungos-pungos mo. Naka-recover na siya. Lalaki na. Cilantro. Ay, good morning po, Sir Gerard. Ito po yung ating cilantro. Sa isang bucket, ang nilagay namin may 3, may 4, may 2. Ayun, lipat natin dito. Kasya ba 2? Isa lang. Kasya pa isa? Kasya pa. O, yan. So, dito siya sa hardening. O, hardening na rin siya. Kasi nga, lalagyan natin siya ng bottom watering. Ito katulad nito, naka-bottom watering siya. Yan. O, see? O. Kaya lang itong si Mint, hindi daw ano. Ayaw niya maraming. Hindi maraming tubig. Kasi baka sakto lang. Enough lang para maging moist yung ano, yung coco peat. So ito po yung tinanim namin noong Sabado, hindi nangyari, tinuloy ng Linggo. Ayan na siya. So ito po ay 3 plywood. Yan. Mayroon pa kaming parang 3 styro dun sa ano, sa kabila. Medyo maliliit pa nung nilipat sa cup. Kasi nga para gawa ng pagka nag-weekdays hindi na maaasikaso. Yun. Ang lulan ng isang plywood na ganito nasa 300. Kaya ito ay nasa 900 po ito. Oo, mga nasa 1,000 kasi may ano pa dun. Ito po yung aming drawing na ano, red kale naman to. Oo. Mga red kale, ginagawa namin yung smoky. Pero doon sa maliit na greenhouse, superfood ang kale. Pero okay nga. Alin? Styro? Alin ba? Wala, ubos na ba? Wala na. Mas malaki na yung nandyan. Kagabi, ayan, naglipat ako ng ano, photos. Photos. Ay, eto yata, tatay, eto. Yung binili natin sa ano, kaya lang mas malaki na to. Opo, pwede. May kamahala na rin kasi yung mga ganun. Ayan, dyan na lang sa ano, sa black bag. Para talagang ano, ready to transfer. Pumaplat naman yung baba niyan hindi ba?
dyan na lang. Baka magdikit-dikit naman na yan. Ay, mag-aano pa ako ng tuna box. Ipakita muna natin yung maliit nating greenhouse pa sa gawin bago malobat yung cellphone. Asan ba yung basil? Ay, Tito Armando, good morning po. Ito yung basil natin. Ayan siya. Good morning, sunshine. Ayan o. Sapon-sapon niya yung araw. Ito, kailangan to. Lalagyan mo na siya ng tukod na barbecue stick. Kasi pagka lumalaki na, humahapay na siya. Ang bango. Tapos ito na yung ating red onion. Ayun yung mga iba pang mga... Ito, white onion naman yung nasa ilalim. Ayan. So, hindi pa na humihiwalay sa ano. Ayun yung buto nasa ibabaw. Parang buto. Ayan siya. Ayan yung ating mga handaan-daan na lettuce. Ayan po. Ayan, meron kaming lemongrass. Ginaya namin yung nakita namin dun sa kila Tito Armando na pagtatanim na ng lemongrass. Para dumami. Maitanim sa bundok. So, ito po yung aming maliit na greenhouse. Itong si cherry tomato, hindi masyadong bumulas. Ayan, ang kanyang bunga. Oh. Pero meron pa kami nakapunla na iba. Tapos meron kaming kinchay. Tapos bok choy. Ayan. Si bok choy. Tubig ba to? Ayan. Tubig naman pala. Tapos ito po yung ating kale. Ito yung kale na malalaki. Kaya kapag gumawa ka ng smoothie, konting lang to. Konting dahon, mga 5 lang. Hanggang 6 siguro. Tapos isang apple. Makakagawa ka na ng mga nasa mga 750 ml na smoothie. Nag-share na kami ni tatay doon. Ayun, ang ganda ng dahon niya, oh. Sa personal, to, blue-green. Iba yung pagka-green niya. Tapos meron kaming mga pinungos-pungos na chives, onion chives. Nilaga kami kahapon, kaya ayan. Ito naman, pag pinungos mo siya na ganun, tutubo pa siya. Kaya masaya. At saka ito yung aming red radish. Ayan. Lalaki na, oh. Yun pa isa. Oh, laki ng radish namin. Pwede na pala to. Ay, magsalad na. Umibabaw. Ganyan po yung mga root crops. Ang nangyayari po sa hydroponics. Yung root crops, umiibabaw siya dun sa Ayun. Ayun yung roots niya. Hindi siya nabubulok, matigas pa rin. Ito ang ating maliit na greenhouse. Na due for, due for repair. Ayun na siya. Meron na siyang nagbi-build up na yung mga tubig-tubig dito sa yan. Wala tayong bayabas ngayon. O parang ito yung natiro na yata. Ay, hindi naman. Ang ating mga strawberries. Ito na yung aming talisay dito, Armando. Nilipat namin sa maganda-gandang pot. Kaya lang, nung minsan, parang niransak ng mga kambing, nakapasok dun sa loob. Galit na galit si Kiko. At saka ito yung ating thank you din kay Tito Armando sa Dama de Dia. Ayan, meron siyang bulaklak. Meron na naman siyang palabas na bulaklak. Ayun. Ang inaabangan ko yung puti eh. Kasi ito, yung sa side na to, yellow. Sa kabilang side, kulay puti. Tapos ang classic, magkaiba sila ng amoy. Kaya masaya. Ito,
Wala pa yung kanyang partner. Antorium ata ito. At saka yung mga gabi-gabihan. Yan. So, ito pala yung aming mga punla na pinunla nung Sabado. Na makapananghali. So, parang ano na siya. Papunta na siya sa ikalawang araw. Ito yung Evelyn. Madali talaga siyang madali talaga siyang tumubo yung Evelyn. Ayan yung basil. Sweet basil. Tapos ito yung arugula. Ayun, si arugula. Tapos ayan yung aming, papaarawan na namin yung aming, laurel. Hindi sabay-sabay na tumubo. Pero okay lang. Meron pa dun sa may seed tray, dun sa gawi dun. Tapos ito yung mga kinain namin rambutan at saka yung lychee. Ayan, tumutubo na. O, balik tayo dito sa sa mint. Ayan. So, nakapag-prepare na. Inubos mo na ba yung kape mo, tay? Wala na ba yan? Yung may kutsara? Wala na. Oo, inubos. So, ito yung tatamnan natin ng second batch na mint. Ito po yung mint natin para dun sa mga kaka-tune in lang. Ay, Sir Emmanuel. Uy, Je. Good morning po. Lorande ba yun? Sir Lorande? Emmanuel Ramos Mendoza. Junior. Nasa yun. Yan, si Consi. Si Consi ba yan? Oo. Morning po. Ay, si Vice Edmond. Morning. Morning po. Yan. So, ilan pa? Marami-rami pa to, tay. Siguro sa isang tuna box kakasya na Pagdikit-dikitin na natin. Sa isang tuna box. So, ayan. Dinudurog po ni tata yung kokopit. Kasi halimbawa, katulad nito. Pag nilagay mo to ng ganyan nakaburugkol, may hirapan yung ugat na mag-spread at lumaki. Kaya kailangan siya, talagang durog para siya ay buhaghag. Kokopit lang po ang medium namin dito. Doon sa strawberry, minsan naglagay tayo ng perlite. Tsaka yun? Ano na nga yung kinuha natin sa gabaldon? Vermicast at saka carbonized rice hull. Strawberry. Pwede nang pagulot na kami. Alin yung strawberry? Ang popotas na. Oo nga. Baka sakaling sa Pasko may strawberry tayo. Pero ang strawberry sa Baguio, ano ba yun? November ata yun hindi ba? All year round ba yun? Hindi, may lang din yun, may season din. Yung sa Baguio. Gagawa ako ng ang tuna box So, paano? So, ito po, ang gagawin dito, ita-transfer siya dito. Pag tin-transfer mo, mag-hole ka ng dalawa. Isa, dalawa. So, pag i-hole mo na yung dalawa na yun, dun mo siya itatanim. Parang yung ginawa namin dito sa isa. Papakita ko na po sa inyo. Kasi any moment mag-aano na kami. Magbababay na kami. Kasi nga, magbabalot akong tuna box. Ayan. So, ito po yun. So, ito na yung ating mga mint. Oo nga, tara matikman. Baka naman meron kang dyan, bagong putahing na-discover o makadiscover ng bagong putahe, Tita Je. Gamitin natin yung mga greens natin dito sa Birdie. At iluto natin sa bahay na birdie. So, yun lamang po sa araw na ito.
Ang aming live ay tungkol dun sa aming pagtatanim at paglilipat ng aming mga mint. O, salamat po sa mga viewers. Have a nice Monday, holiday. Thank you po. God bless.